Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today, please bear with me kasi hindi ko nadala yung microphone ko, yung Boya microphone ko. So baka hindi na naman to kalinaw. Sorry doon sa nag-comment sa akin kasi sabi niya mag-invest daw ako sa magandang microphone. And I already invested po and I used it once pa lang last week. Pero yun, nakalimutan ko na. Iwan ko sa bahay. Again, welcome to my channel. And today's topic is negosyo. Ano ba yung negosyong walang puhunan? Para dun sa mga gustong mag-business, sa gusto nang mag-resign next year, or sa gustong pagsabayin yung employment and also mag-start mag-business pero wala tayong enough na puhunan, pwede natin tong gawin. So, I have two tips. Number one is you just have to build a business na service yung in-offer. Ano po ba itong mga businesses na to or business or services na pwede natin i-offer? Let's say, repair or halimbawa, cleaning ng aircon, or it can be products na pwede natin i-sell pero hindi tayo ang gumawa ng products. Hindi tayo din maglalabas ng pera. Kung may idea ka doon sa dropshipping, pwede yun. Let's say sa online, may mga kaibigan kayo na nagbebenta ng mga RTW na damit or anything na pwede nang ibenta. May mga pumapayag diyan na ipopost mo siya sa social media, and pag may bumili, magbabayad sila and papaship mo na. Yung dropship na sinasabi ko, from your supplier or dun sa pinagkuhanan mo mismo ng item, i-deliver niya na from there hanggang doon sa client mo. Pero ang pangalan doon is ikaw. During pandemic, ginawa ko to. Pag nagpapa-order ako ng mga relo, anything, mga damit, lahat, bags, not naman yung mga luxury bags. Pero ginagawa ko siya, pinapadropship ko lang. Post ko siya online. Of course, hahanap ako ng supplier na nag-o-offer ng ganun klaseng services. So, hahanap ako online, then post ko siya. Then pag may order sa akin, may message ko siya. Papadala ko yung buong details. Pag nabayaran ako, papadala ko yung babayaran ko rin siya. Let's say, nabili ko siya na, binenta ko siya ng 1,000 pesos. Pero, ang kuha ko lang is 750. May kita na agad ako ng 250. Kung makatatlo ako sa isang araw, so I have 750. So, madali, kumbaga mag-umpisa kung wala ka naman talagang puhunan. It's a matter of how you will handle your time. Time management lang, lalo kung employed ka pa. Kasi, ang dami nating pwedeng gawin na pwedeng ibenta. That's my number one tip. Yung number two is the power of social media. So, kung meron na tayong naisip na services or products or any service or products na naisip natin ibenta kung saan tayo mahilig. Kasi mahilig tayong magluto. It doesn't necessarily mean na service lang yung pwede natin i-offer. So, in example ko lang kanina, kung mahilig kang magkumpuni ng mga kung anong bagay, pwede kang gumawa ng page mo, Facebook page mo. Kung halimbawa mahilig kang magluto, pwede kang gumawa ng pagkain. But of course, kung wala kang puhunan, then doon tayo sa mga sinabi ko kanina na ginawa ko during pandemic na mga ready to use na or ready to wear na mga damit or bags, any toys, lahat ng pwede nating i-post sa social media. Gagawa ka lang po na you just need internet. Lahat naman tayo dito, lahat tayo may phone, may internet. So, gamitin natin yon para mas kumita. Ako, yung Christmas ham na binibenta ko, 12 years ago pa ako nag-start nito. Hindi ko na lang siya totally ngayon pinupost kasi wala na rin akong time na i-market siya or i-post pa siya online. But I still have those regular clients na kumukuha sa akin. So, talagang, meron pa akong mga orders this coming December. I also have passive income. Pero, hindi kasi tayo guys dapat tumigil sa isang source of income lang. May business ka
or employee ka, dapat talagang meron tayong other source of income. Mas lalo pag may business ka. Kumbaga parang hindi pwedeng isang business lang. Just, for me na talagang madami kaming businesses, madami kaming source of income. And still, ako, ginagawa ko yung very best ko para talagang mas madagdagan yung income monthly dahil syempre yung mga bilihin natin talagang tumataas ng tumataas. I'd love to share more, but since I have a limited time, I hope na mayroon kayong nakuhang idea kung paano makakapag-start ng walang puhunan. Kailangan lang natin is determination. Determination na makakaya natin yung ideas na, kumbaga mabuo natin yung idea, then kung ano man yung saan tayo mahilig, saan yung strength natin, dun tayo mag-umpisa by selling something or service na talagang kaya natin gawin. So, yun lang guys. I hope na may nakuha kayong input sa mga shinare ko for today's video. Thank you so much again for watching. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad nito. Thank you!